'no? Sabi po mga kababayan ng ating Vice Presidente, kumbaga hindi pa din niya ipapaliwanag yung about sa OBP confidential funds, 'no? Sabi ni Lilibet Moso, kahit tanod siguro 'di boboto yang si Kibuloy, eh. Vice Presidente, buo ang loob na hindi ipapaliwanag ang OBP confidential funds, mga kababayan. Diyos ko po Lord. Anyway, siya naman po ang magdadala niyan dahil ang mamamayang Pilipino po ay nakaabang, 'no, kung ano man po yung kasagutan nila. Parang tinalikuran na din po nila, mga kababayan, sa mata ng mamamayang Pilipino na ipaliwanag po yung kanilang side. Ano ho, kasi ang mamamayang Pilipino, mga boss, bakit? Alam natin kung saan lang confidential yung confidential funds. Confidential sa bawat Pilipino, yes, correct. Pero kapagka may nakita na mga irregularidad at hindi tama yung mga paggastos, diyan na po kailangan usisain at uriratin. Bakit po? Dahil ang bansang Pilipinas, mga bossing, ay ano, ang bansang Pilipinas ay unti-unti po na naghihirap dahil po doon sa mga nawawalang pondo. No, I will not explain. I will not give an explanation because it will only tell that I explain intelligence operation. Wag na doon sa mismong intelligence operation, wag nang lumalim doon, no? Magbigay na lang ho, mga kababayan. Umiiyak si Charlie Cray. Uy, mamaya uy! Eto naman sinasabi ko sa inyo, eh. 'Pag kayo niyo ako, 'no, huwag kayong maglalagay, huwag kayong magtatago doon sa litrato ng inyong mga anak. Huwag, 'no, kawawa yung inyong mga anak. Bakit? Tignan niyo, niyo ako, tapos itatago niyo yung sarili niyo sa mukha ng mga anak ninyo. So, ibig sabihin lang sa'min niyan na takot kayong balikan namin kayo doon sa ninyo. Kasi talagang dito bardagulan, eh. So, siyempre sino babalikan ko? Oh, para hindi ako mabalikan ni Mark, ilalagay ko yung picture ng anak ko. Kaduwagan yung mga ganyan, 'di ba? Kaduwagan yung mga ganyan. Pagka kayo o kapag babanat kayo, babardagol kayo, ilagay niyo yung mismong litrato ninyo. Kawawa yung mga anak ninyo, ipinapansanggalang ninyo, 'di ba? Ipinangsasanggalang nila, mga kababayan. 'Wag po, ako hindi ko gagawin yan sa anak ko, 'no? O ayan, ako mismo nakikita ninyo. Kung niyo ako, okey lang, sanay po kami diyan. Almusal, tanghalian, meryenda, hapunan, bago matulog, midnight snack, lahat niyo na po, 'no? Pagmulat ng mata namin, bash ang naano namin, nakikita namin. Pero siyempre madami pa din po yung madami pa din ho yung tawag dito, yung nagmamahal sa atin, 'di ba? Pero yung kapagka ganito, 'wag naman, kawawa yung mga anak ninyo. Ayan, si Charlie Cray TV, hindi na tuloy nag-type. Magpalit ka nung litrato mo, kawawa 'to anak mo. 'Pag 'di nag-explain si Sarah, tinatanggap na lang niya lahat ng allegation. Mary Grace Piato, sabi ni Terry Paulino. Gano'n na nga ho talaga ang iisipin ng sambayan ng Pilipino. Ano po, kasi hinihingan natin siya ng ng paliwanag about do'n sa Mary Grace Piatos, about kay Kokoy Villamin, doon sa mga milyon-milyon, na safe houses po. Ano sa kanila 'yan, pabor sa kanila kapag sila ay nakapag-explain, mga bossing. Bakit ho? 'Pag nai-explain nila 'yan, mga boss, oh, at maayos yung pagkaka-explain nila, tayo naman po mga botante, go tayo kay Sara. Kasi yung sinasabi ng, Congress, yung sinasabi ng Quad Committee, pamumulitika lang. Gano'n ang iisipin natin ho, 'di ba? Gano'n ang iisipin natin, mga kababayan. Ayaw nilang ipaliwanag. So, unang papasok sa isip natin, may itinatago 'to, baka guilty ito, 'no? Gano'n 'yon, mga bossing. Sabi ni Imprint Courier, hindi po sa mga congressman na, namumulitika lang.
Ano daw? Hindi po sa mga congressman na namumulitik Diyos ko, saan mag-e-explain 'yan? Bukong-buko na nga, eh. Kaya alam niyo ho mga bossing, yung pong mga hindi ito ang tamang, lugar. Hindi dapat dito kami magpaliwanag. Lumang tugtugin na po 'yan. Kekibuloy lang ho mga kababayan. Oh, kekibuloy lang sinabi niya na 'yan, eh. Hindi ako mag-e-explain sa ano, hindi ako mag-e-explain sa Kongreso, hindi ako mag-e-explain sa Senado. Hmm. Dun ako mag-e-explain sa korte. Nung pinatawag na po ng korte mga kababayan, wala na, hindi na po lumitaw. O ayan, sabi niya, "Klaro naman na pinupulitika si VP Sara kasi isang malaking tinik." Hindi, para masabi niyo na pinupulitika siya, eh, kailangan ipaliwanag ng Vice Presidente 'yan. Yang confidential funds o yung confidentiality niyan, confidential sa ating lahat. 'No? Pero sa COA hindi na dapat sila nagbigay nung mga alias lang, kasi hindi naman kalaban ng gobyerno 'yun. Hindi naman mga hunting ang COA, "O eto si ano, kasali pala 'to sa tumutugi sa mga NPA, ipa-hunting ito." Hindi naman gano'n ang COA, eh. Mag-o-audit sila, eh. Aalamin nila kung tama ba at maayos ba yung paggamit ng confidential funds. Oh, 'di ba? At napuputol yung sinasabing sa COA. Oh, kailangan maipaliwanag na maayos, 'di ba? Hindi mo ba alam ang "Oh, yan na naman kayo! Hindi mo ba alam yung confidential fund 'no? You vlogger, saan ang iregularidad?" Hindi niyo pa alam? Ano mahina kokote ninyo? Yung mga Mary Grace Piatos, 1,200 na resibo, walang mga pagkakakilanlan? Ano, pahinaan na lang ng utak? Eh, masarap maging DDS, walang masyadong requirements. Kailangan, eh, mahina lang ang utak mo, 'di ba? Oh, sabi ni Lacson, baka gamitin niyo sa'kin si Lacson, 'no. "Mark," sabi ni Lacson, okey daw yung alias. O pagkatapos ipaliwanag, pagkatapos sinabi nung vlogger ninyo, okey yung alias, pinutol na yung video ni Lacson. Hindi na pinarinig sa inyo yung mga susunod. Oh, 'di ba? Eh, napakasimple lang. Pagkatapos nung sinabi ni Lacson, puwede yung alias, may pagpapaliwanag dun na kailangan may hiwalay na paliwanag kung sino yang nasa alias na yan. Meron bang pinasa si Vice Presidente? Wala, 'no? Wala. Ayan, oh, si pinakasimpleng paliwanag sinasabi ni Terry Paulino, kahit po alias may true identity nung asset in sealed envelope sa vault. Meron bang gano'n na sinabi ang Vice Presidente? Allows. Sabi ni Lars Libs, 1,322 siguro ang gawa-gawa na pangalan kasi hindi naka-register sa PSA. Okey lang kayo? Sabi ko nga po, eh, 'no, kung gusto niyo na maging DDS, simple lang po ang requirements. Kailangan aanga-anga ka lang. Kailangan mahina lang ang utak mo, DDS ka na. Oh, 'di ho ba? Yung mga sinasabi na ayan 25,000 na mga envelopes, eh, 'di ba kasama yan doon sa isinusulong nung mga nagpapa-impeach kay Vice? Bribery daw po. Oh, 'di ba? Sabi ni Arnold Gabriel, "Wala ka palang alam, dapat nga walang resibo ang" Diyos ko Lord. Hoy, ano na kaya nangyari mga kababayan, kung sakali 'no, etong sinasabi po ni Arnold Diyos ko Lord. Yan, sabi sa inyo, eh, kung gusto ninyo na maging DDS, simple ang requirements. Kailangan mahina ang ulo mo, 'no? Kailangan tatanga-tanga ka. Ano na po kaya ang nangyari mga kababayan kung sakali na yung lahat ng confidential funds daw po, eh, dapat lahat walang resibo? Ano yun? 'Di lahat, "Uy, sa resibo nito, saan mo ginastos yung confidential funds?" Bakit kailangan ba resibo yun? Confidential nga, eh. 'Di ba? Ano yun? Lahat na lang aba, ang swerte nung may mga confidential funds ano?
walang resibong kailangan. Oh, hindi kailangan ng resibo. Iba sabi sa inyo, eh, mga bossing, eh. Lahat ng baka pati ho yung ibang mga ano, pulitiko natin, eh, manghingi ng confidential funds. Tutal naman, eh, ganyan 'no, ng resibo, 'no? Para doon sa mga pagpapaliwanag. Saan mo ginastos yung confidential funds? Bakit mo ko tinatanong, confidential nga, eh, 'no? Pagdating sa COA wala ng tanungan. Pagdating sa COA, wala hindi natin sila puwedeng tanungin kung saan, eh, 'no? Eh, kung binulsa 'yan, wala tayong magagawa kasi hindi natin sila puwedeng tanungin. Saludo ako sa inyo mga DDS. Saludo ako sa inyo mga DDS. Ibang klase kayo, malulupit kayo. Yung ICC mo sabi ni Rene Villoso, yung ICC mo wala pa din. Huwag kang mainip boss, 'no? Inip na naman kayo, eh. Tignan mo ginawa kay Kibuloy, 'di ba? Oh, eto pa si Aloro Edris, tagal naman ng ICC mo. Tagal ba? Kayo mag-alala. Ganyan din yung sabi niyo kay Kibuloy, 'di ba? Ganyan din yung pinagtatawanan niyo yung gobyerno kasi hindi makuha si Tebes. Si Tebes pauwi na. Si Kibuloy niyo, ang tagal namang hulihin si Kibuloy. Si Kibuloy niyo nandun na sa loob, nag-iyakan nga kayo nung nahuli, 'di ba? Bigla niyong pinagsasabi, ano sabi niyo? Sinisikil ang karapatan ni Kibuloy. Bigla kayong nagsiarte na wala naman, hindi naman sa loob nahuli si Kibuloy, eh. Oh, wala naman, hindi naman sa loob nahuli si Kibuloy, sa labas. Nasaan yung video? Nasa labas. Sumuko lang si Kibuloy, hindi nahuli. Wala, 'no? Ang katotohanan, kubkob si Kibuloy, 'di ho ba? Huwag kayong mag-alala, si Roque, oh, yang mga yan. May tamang panahon. Yung ICC, oh, hinahanap niyo, nagmamadali kayo. Dadating din yan. Dadating din yan. Huwag kayong mainip, 'no? Tapos kapagka dating, iyakan na naman kayo. Merong sariling ano ang ating bansa, merong sariling justice system ang ating bansa. Oh, ganyan ang sisigaw niyang mga yan, mga bossing. Minsan malilito kayo sa mga DDS, eh. Sisigaw ho yang mga yan, 'no? Pagkekibuloy. Wala ng justice system ang ating bansa kasi hinuli si Kibuloy. Pagdating naman ho kay dating Pangulong Duterte, meron naman pong justice system ang ating bansa. Pag pagka kay Kibuloy, walang justice system ang bansa, 'no? Kasi hinuli, kinulong. Pero pagdating na po kay VP Sara, pagdating na po kay dating Pangulong Duterte, kay Bongo, kay, Bato de la Rosa, meron namang justice system ang Pilipinas, Bakit kailangan ng ICC? Hindi mo na maintindihan kung ano gusto talaga nila sa mga buhay nila, 'no? Oh, anyway, ICC ba ika niyo? Oh, eto muna tayo.